Ano ba ang benefit nito? How can businesses use blockchain? It can give you a transparent na recording regardless kung nasan ka. Ano ba yung smart contracts? You can think of smart contract the same. You're treating API. Okay. Ang kaibahan lang niya is nakalagay siya sa blockchain. Marami na bang gumagamit ng blockchain? Madami na talaga kung tutuusin. Pero kung titingnan natin kung ilang porsyento, no, nakalagay nga lang 3% of the Filipino people pa lang eh. Yung mga blockchain ecosystems right now, naghahanap sila ng mga entrepreneurs na pwede nilang suportahan. Hi everyone, this is Jerry Ilaw, co-founder of Olearn and Tarky, and welcome to another session of Olearn Insights, where we distill business strategies and tech into bite-sized learning. I'm here with Eli Rabadon, CEO and co-founder of DV Code Technologies. Hi Eli! Ganap, sir. Yes, GM. salamat again for joining us. And kanina, no, if you've watched our videos, we've talked about DV Code Technologies, ano yung mga services na available na ino-offer nila, ano yung kwento ni Eli. And also in the second video, we also talk about blockchain technology. Ano ba yung blockchain technology? So if you haven't watched that, please refer to our other videos. And for this segment naman, pag-uusapan natin, how can businesses benefit from blockchain? Kasi sikat na sikat nga itong blockchain technology. Well, siguro na para ma-relate lang din talaga natin kung saan ba natin to pinaka magagamit. Kasi nga parang most of the people kasi na nasa space or mga gustong gamitin yung tech, no, which is yung tinatawag natin blockchain, parang they are looking for meron silang solutions that are looking for problems, no? Pabaliktad. So, instead na, di ba, dapat yung the usual thing, no? Na given na merong mga capabilities in blockchain, balik na rin natin yung, which is yung the usual, supposedly, na conversation na given the capabilities that blockchain that have, so it can give you a transparent na recording. It can give you a real-time na access sa whatever it is na record that you need on the blockchain. And regardless kung nasan ka. So, the pagiging borderless niya, no? Na kahit saan mang sulok ng mundo ka, basta't merong internet doon, that's the only limiting part, no? Basta't nasa internet ka, then ma-access mo yung record na nakalagay, no? So, coming from that, ano nga bang ikatutulong nito sa atin, sa mga Pinoy, no, na gustong mag-build ng negosyo on top of this? Number one siguro na capability na pwede nating i-showcase talaga is yung paano ka maningil online. Okay. So, you can treat blockchain o smart contract as a way of handling your payments. Kasi eto rin, no, nasasabi ko din to sa mga talk ko, you must think of blockchain and smart contract as an infinite set of Lego blocks. Okay. Bakit? Kasi, kung dun sa dating paraan natin ng pag-develop, wala tayong, well, yung mga developers, no, never in their life na inisip nila na kailangan pa lang itong system na to, ma-connect sa ganito. At yung mga conversations na yun is nag-i-spark within the maturity, no? The moment na nagpo-progress yung company na may mga, turns out, sabihin na natin sa mga simpleng bagay lang tulad ng POS mo. Di ba? Yung POS mo pala, gusto mo palang ma-connect din sa online sales performance mo. Paano mo gagawin yun? Binili mo yung POS mo ng eto na yun. Di ba? Yung printer mo, binili mo, eto na yun. Sino ba naman mag-expect na dapat pala pag may piniprint yung e-commerce mo, pwede mo palang ma-print doon ng walang yun nga. So, interconnectivity ng itself. mga apps. So, from that, wala yung mindset na yon sa the usual development. No? And
ang madalas na nakakaisip ng mga ganong approach Oo. is yung mga nasa software as a service, Oo. yung Oo. mga talagang nagwa-white label, kasi Oo. they need to ensure na kahit sa anong parte na may iti-tailor fit sila, flexible yung system. Mga legacy systems natin, walang ganon. So, Yes. dito sa usapang blockchain, yung mga smart contracts, Oo. naka-open na siya by default. Okay. Na kapag meron kang ginawang function na accessible publicly or externally, kahit sino, as long as syempre, depende sa ano mo, no, Yeah. sa pagka-program mo na kung sino lang yung mga pwedeng gumamit, Oo. but by default, pag naka-expose yan publicly na nai-interact ng kahit sinong tao, pwede siyang ma-interconnect by default. Okay. Na hindi mo na siya iisipin na, hala, pinrogram natin ganito to, pan natin i-connect. Naka-default na siyang interconnected. So, yun yung whatever it is na under the sun na problemang kailangang isolve na makakapag-utilize nito, Yeah. then, pwede Yeah. siyang ma-build on top Okay. of blockchain. Na-mention mo kanina yung smart contracts, no? So pwede natin pag-usapan ano ba yung smart contracts and bakit sila tinatawag na smart? Mhm. Okay. Sige, kasi ang smart contract, no, is technically it's just a fancy way of calling applications on top of blockchain. Oh. Ang kaibahan lang niya is kung merong mga programmers na nanonood dyan, no, you can treat etong si smart contract as your usual APIs na may ginagawa kang API or may ginagawa kang back-end na application na kung saan dun naka-interconnect yung mga apps mo, yung front-facing sa customer, sa client, lahat ng yon is nakakonect sa tinatawag natin back-end o API. You can think of smart contract the same. You're treating API. Okay. Ang kaibahan lang niya is nakalagay siya sa blockchain. Okay. Hindi sa server mo, hindi sa bahay mo, Okay. hindi sa office nyo, Okay. nasa blockchain. Okay. Wala sa data center nyo rin, Okay. wala sa cloud nyo, nasa blockchain. Mm. Bakit ko siya ini-emphasize ng ganun? Mm. Kasi nga, when you say nasa blockchain, meaning kahit saan mang sulok ng mundo na meron yung mga may computer na may same version ng blockchain application na yon, nandun yung app mo. Okay. Ganon siya ka-open. So, Okay. meaning scalability-wise, disaster risk-related-wise, Okay. naka-cluster and naka-scale na siya Okay. by default. Okay. So, meaning, the moment na gamitin mo si smart contract as one of your, kumbaga, back-end na engine, you're, by default, globally ready. Okay. Okay. Ganon siya. Hindi siya yung tipong, di ba, alam naman natin, pag startup tayo, maybe we're using DigitalOcean na $5. Ganon, Yeah. di ba? Okay. Amazon Na server. EC2. So, which is kapag may 1,000 nilalang na bumisita dyan, magcho-choke yan, tutukod yan. 504. Di ba? 504. Nag-down tayo. Na, syempre, may mga nandididos, di ba? So, sa usapang blockchain, hindi mo kasi siya problema. Kasi hindi mo madididos ang blockchain. Yeah. Okay. Kung subukan mo siyang atakihin, yun nga, yung sabi natin kanina tungkol sa Oo. pader, suntukin mo, hindi Yeah. mo siya mapapatumba. Nice. So, yun yung isang pinaka-benefit, no? Okay. Kung ikaw ay startup, and then you're thinking na, yun nga, kahit you start small, your system is already globally ready once you try to scale up, no? Ganda. So, in terms of that, yun nga lang, ang ilang limitations lang niya talaga is you cannot save confidential data sa publicly open na blockchain. Kasi nga, anything na sinusulat doon, nakikita at nababasa ng lahat. Okay. Kahit sabihin mo pang naka-encrypt or what, nakikita ng mga tao yun. Okay. Ang pwede lang siguro na is, ang gawin natin is parang pwede tayong i-utilize natin yung nagpa-power na encryption sa sa SSL if you're exposed on that. You can save that specific data na naka-encrypt ng RSA 2096 or what, no? And then, yun yung isulat mo sa blockchain, and then yung taga-susi is yun nasa system mo para yung mga confidential data nandun pa rin. Okay. But, yun nga, depende sa timplada mo no? Okay. Kung paano. Kasi,
Sa panahon naman ngayon, hindi na kasi nga usapang paano gumawa ng sariling blockchain, but rather, paano i-utilize yung mga available. So, meron naman na ring mga blockchain networks na nag-o-offer ng, yun nga, 100% public, meaning open sa lahat yung data. Meron ding permissioned, which is, ilan lang kayo na pwedeng maka-access. kunin nyo yung copy ng existing na battle-tested blockchain, mag-launch kayo on your own, and then, kung sino lang yung gusto nyo maka-access, yun lang papayagan nyo. Okay. Hence the word permissioned. And then yung isa is yung private na blockchain. So meaning, sabihin na natin, nakaset to na blockchain sa within your private networks only. Na hindi nakikita sa internet, walang kahit sino nakaka-access unless permitted yung IP address nila or what. So may mga ganong klaseng templada na. Okay. And yun nga, ang pinaka ine-enable nun is to utilize yung smart contract mechanism na yung mismong resiliency ng data, ini-inherit niya yung ano yung attribute ng blockchain kung nasan siya, ganun siya ka-secured. Okay. So, yun yung ano niya, yun yung pinaka-sistema. Okay. Ang akala ko dati, no, when you say smart contracts, parang yung mga kontrata ng business na nilagay sa blockchain. May ganun din bang application sa blockchain? Kasi ganito siya, no? Kung hihimayin naman natin kasi yung softwares na kahit wala sa blockchain, no? Those are, di ba, may tinatawag tayong business logics. Nasa code, nasa program. Yun yung nagde-decide what will happen in each scenarios na meron tayo, no? And kung titingnan natin sa ano ba yung origin nun in the first place, meron nga kasing product specs, di ba, na ito yung ine-expect namin mangyari sa application. Technically, agreement yun between the party na kung sino yung nagpapagawa at sino yung gumawa. So, hence, etong app na to, ito yung mga functions na mangyayari. Yes. Ngayon, ang naging kaibahan lang talaga, no, is yung tinatawag nating smart contract, it's the actual same applications na binibuild ng mga developers. Ang kaibahan lang talaga is, ini-install siya, yung final form niya, is hindi sa machine mo nakalagay. Nasa blockchain. Nasa blockchain. Okay. So, the business logic is still the same scenario. Yes. Tinawag lang talaga siya na smart contract kasi nga, hindi na siya kailangang patunayan pa ng kahit sino. Kasi kapag yung business logic is nandun na yung lahat ng parameters na needed, then readily executable na siya. So, wala nang kahit sinong kailangan mag-witness or may magbago isip. Pag nandun na, 100% met na yung criteria ng conditions ng business logic or smart contract, then pwede nang i-execute yun. Yun yung ano niya. So yun how does it for mga business owners no na trying to understand smart contract. For example, meron akong PO or kontrata with a supplier. So paano 'yon ilalagay sa blockchain and paano siya mag-work? So ganito siya, no? Depende sa uri ng transaction na gusto nating gawin. Kasi kung nandun lang tayo sa puntong, kasi may iba't ibang paraan kung paano natin i-utilize yung blockchain. Kung sa usapang bayad lang, 'di ba? Sabihin na natin na tayo ay magsisend ng 1,000,000 na piso sa ganitong kumpanya. You can simply click the send, then automatically yung token na nagsasabi na 1 million pesos na acknowledge ng lahat, kumbaga in the most logical sense, sinend sa address niya, then the transaction is done. Okay. Yung nagpa-power ng transaction na yun, kasi token to, it's a type of a smart contract din. Nakalagay doon sa function na in-execute niya, yung 1 million na token, isi-send sa ganung address nung kung sinong pagsesendan niya. At ang i-execute niya na function, ang tawag doon ay transfer. So kung makita natin, kung hihimayin natin on the programmer's side, yung smart contract, merong function na transfer at merong module na may balance tracker. And then, yung execution ng smart contract is
kapag may tumawag nung transfer na yon, isusulat yun sa blockchain. So, ganun ang ano niya, ganun ang sistema. Kapag naman, for example, kung i-level natin na what if yung PO generation is nasa blockchain. So, meaning to say nun, meron kang gagawin na customized version na smart contract na ilalagay mo o ipapa-generate mo anong PO number, kanino ibabayad, and then magkano, tapos ano pa yung ibang clause. And then, yun nga, kapag na-reach na yung mga conditions na yon na all green na, then readily, pwede na siyang i-execute. So, ganun lagi yung dulo, no, na kapag na-meet mo na lahat ng senaryo, wala nang kahit sino makakahindi doon kasi nga na-meet na lahat. So yung sinasabi mong requirements, no, nilalagay yan sa blockchain. Yes. Kino-code yan, pinoprogram yan. Kasi nga again, no, you treat smart contract as your usual API o yung back-end mo. So kung paano mo ina-assume yung perception na dapat yung system natin may ganito sa likod. Ganon din to si smart contract. Parehas lang. Ang nagpa-power nga lang sa kanya, bakit siya buhay sa mundong ibabaw? Kasi nasa blockchain siya. Wala siya sa data center. That's the only difference. Really. Ano ba yung mga examples pa siguro? Sa napag-usapan natin yung smart contracts, no? Maganda yun na payment, tapos meron kang PO, no, na pwede doon. Ano pa yung ibang examples, real-world examples ng blockchain technology na pwedeng magamit ng business? Sige, so kung ang usapan ay patungkol sa applications na pwedeng magamit na in real life, ang sistema niya, meron ng tinatawag na mga decentralized applications. So kapag may mga nakakasalamuha kayong nagwe-Web3 o nagba-blockchain, ang tawag na nila dyan ay dApps, Decentralized Apps. Na kung saan yung mga dApps, ito yung usual mo na parang, diba, si Facebook, si TikTok, iba't ibang apps, nga lang, nag-utilize na nung blockchain. So, meron na dyan yung mga tinatawag na decentralized exchanges, na which is nagpapalit ng token from one token to another, powered by smart contract yung exchange nun. So, parang, may formula na lang na sinusunod. Hindi na siya yung parang open book na tulad sa trading, no? So may mathematical formula siya na in every transaction, bakit naman kumikita yung decentralized app, may porsyento siya kada in, out, okay? And then meron ding yung tinatawag natin na marketplaces. It can be dahil merong NFTs na binibenta. And then merong supply and demand na nangyayari. Depende sa perception per project, no? Kasi may kanya-kanyang use cases. May ibang walang use case at all. At meron namang solid na use cases. So, medyo ano nga kasi, sobrang laya ng technology na kahit sino kasi pwedeng gumawa. So, merong mga marketplaces na makikita natin talaga yung mga transaction volumes, magkano yung presyo ng mga ganitong bagay-bagay, nung kahapon, ngayon, at saka nung throughout this existence. So, may mga ganun na applications na rin. And then, meron ding yung tinatawag na kapag, for example, nag-e-event ka, nag-organize ka, merong tinatawag na proof of attendance o POAP. Proof of attendance protocol. Na etong proof of attendance na to is technically para magets natin siya, no, na ang flow nito is every time na natatapos yung event may pina-flash sila na QR code, okay, para for your proof of attendance i-claim mo yon. May mga may mga certain conditions, no, na for example yung proof of attendance na to is makukuha mo lang kung number 1 nandun ka talaga sa event. Yung latitude, longitude mo, nagsasabing nandun ka talaga sa event. Okay? Kasi pwede yun na, i-scan mo na lang, tapos dun na. So, nadadaya. So, naka-geofence siya. And then, syempre, ilang piraso lang yung nakiklaim. So, meaning, kung 30 lang sila, edi 30 lang yun. Tama. And then, yung isa pa din na pwedeng maging limit is yung time limitation na kapag nag-flash, nag-next slide na, then expired na. So, may mga ganun, no, na ang dulo nun is
syempre kung kung dumating man yung panahon na yung certificate of participation natin is hindi na kumbaga paperless na. Yeah, hindi na Etong si papel. POAP o Oo. si Proof of Attendance Protocol, yung alternative way of doing it. Kasi syempre, we love, 'di ba? Green. So, Yeah. ang Oo. mangyayari nun, pag paperless ka, di wala ka nang piniprint na, na certificates. Oo. Naka-type Yeah. of, na lang, proof of Yeah. participation, proof of Oo. attendance. May mga ganun na. Oo. And then, yun nga, so, we have yung pag-transfer, we have marketplace, yung exchange, Oo. and then yung proof of attendance. Sa Philippine setting, no, Oo. dali natin dito. Number one, syempre, gamit na yung sa transferring, okay, ng pera. Money pera, transfer. no? Money transfer. And then, meron na rin tayong nakikita na surge of use, yung tinatawag nilang PayFi, okay? Kasi payment via decentralized finance. Okay, Ang PayFi. sistema is, kung meron kang USDT na crypto, Okay. nakakapag-scan na sila ng QRPH. So, meaning, Mm. hindi na nila kailangang i-cash out yung crypto nila para magbayad ng Starbucks or para magbayad Diretso. ng pagkain Diretso na. or kung ano man. Kasi nga, nakakabayad na sila gamit QRPH. So, Oh. imagine that, sobrang Yeah. smooth nung transition na what if may foreigner Yeah. na may crypto May crypto. and Oo. then wala siyang card na dala pero Oo. nasa kanya cellphone niya. Oo. So, i-scan na lang siya ng QRPH din, nakakabayad siya Mm. ng kung anong bibilin niya. So sobrang real life na Mm. scenario na yun, no? And then, yung isa na gusto ko i-showcase, I think, is yung kay DBM ngayon. This is in collaboration with Bayani Chain, yung Okay. SARO ng mga government employees, naka-blockchain na. Ano yung SARO? Yung yan, statement of yung tungkol sa record ng finance okay. ng Okay. bawat tao Okay. na government employee. Oo. Parang So, statement of assets ba to? Yes. Parang, Sa Oo. ganong klaseng document so, siya. naka-blockchain na siya. Naka-blockchain na Oh, siya. galing. And I think they made it live noong last year. Oo. And then they are also in talks with LTO and other government agencies. Yeah. Kami din naman sa side ng Web3 Bulacan sa Yeah. Region 3. Oo. We have endeavors din na niluluto with the ICT Region 3 and NEUST. More on tungkol naman to siya sa ganun din, no, para siyang proof of attendance, Yeah. certificate of appreciation Yeah. mismo na generation Yeah. na kapag may event, may Yeah. ibibigay sa yung certificate Oo. na nasa blockchain. Nasa blockchain. Tapos, Oo. syempre, para ma-prove na totoo ba talaga Oo. to, then Oo. may QR code doon. Yeah. Tapos, pag in-scan Yeah. mo, may kita mo na totoo Yeah. yung record. Oo. So, may Yeah. mga ganong klaseng sistema. Ang mostly lang talaga na, yun nga, if you want to really relate and connect it to Philippine setting, mukhang patungkol talaga muna siya sa day-to-day, which is yung Yeah. it's either sa paniningil Yeah. or sa pagkolekta. Depende sa atin. Yeah, yeah. So dami pala uses, no? So yung na-mention mo, transfer, tapos marketplace, proof of attendance, interesting kasi si Olearn is doing training. So pwedeng yung certificate of participation or achievement, etc. Naka-blockchain na. Tapos yung SARO na mention mo sa DBM, no? Special allotment release order. Mhm. Yeah, tapos, so parang pag tinignan ko, parang record keeping, no? Yes. Si blockchain record keeping, pero instead na nasa isang database lang na pwedeng ma-manipulate nga, nasa blockchain technology siya. So, nasa maraming computers, maraming copies nung transactions na yon and records. Very interesting. Marami na bang gumagamit ng blockchain? Madami na talaga. Dito sa Pilipinas. at least? Madami na talaga kung tutuusin. Pero kung titingnan natin kung ilang porsyento, no? Kung tama ang alala ko, ang nakalagay nga lang 3% of the Filipino people pa lang eh. Baga, And less than mostly 10. crypto siguro. Less than 10%. Pero, kung titingnan mo naman yung volume nun, billions of pesos pa rin yun. Oh.
Kasi yung mga remittance nga, doon na rin kasi dumadaan. Yeah. So, one way or another, kung hindi man yung OFW yung nagpapadala gamit crypto, yung mga remittance na mismo yung gumagamit. Yeah. So, talagang may exposure na Galing. yung mga Filipino sa side ng, yung Web3. Okay. And siguro yung last na question ko, no, for SMEs, small businesses, ano pa yung mga nakikita mo na challenges in adopting blockchain technology? Well, hindi nandun na kasi tayo sa sa puntong it really doesn't matter na kung marinig ng tao o hindi yung blockchain. Nandun na tayo sa puntong andyan na kasi yung mga modules na in terms of yung possibility nga ng smooth transactions is pwede nang magawa ng mga applications na ginagamit ang blockchain. So, in terms of challenge, I think the only challenge na lang talaga is paano ba sila magi-start? Yeah. Okay. And then, ano nga yung mga modules na pwede nila magamit? Yeah. Tapos, sino ba yung pwede nila makausap patungkol dito? So, yun din yung main reason nga kung bakit kami umiikot kung saan dito sa Pilipinas, no? Together with the partners na mga blockchain ecosystems. Yeah. Kasi, pareho ng senaryo, actually. Yung mga blockchain, lagay muna natin dito sa atin. Yung mga startups sa atin, naghahanap ng possible grants and supports. Yeah. Kasi di ba, ang hirap mag-survive sa atin dito, lalo kung something na disruptive yung idea mo, wala halos makapagbigay ng pakpak sa'yo. And syempre, kung pupunta ka naman sa mga TBIs and pupunta ka sa mga incubation hubs, no? Syempre, limited lang din naman yung masusuportahan nila. Kaya, kung makita naman natin dito, ito yung gusto kong maparealize sa mga, sa mga tao natin ngayon, sa mga Filipino, yung mga blockchain ecosystems right now, naghahanap sila ng mga entrepreneurs na pwede nilang suportahan. So, yun yung tinatry nating i-bridge na hopefully kapag pagkita natin sila sa gitna, then they will be able to get funding and support, and in return, makahanap sila ng tamang tao to talk to paano nga i-utilize tong technology na to. But then again, ang pinakamahalaga talaga, let's not look for, create a solution that's looking for a problem, but rather, it's something that makes sense na business, na talagang it can be, whether in the long run, talagang beneficial, diba, na at least, tumutubo tayo. yun naman ang pinakamahalaga sa business. So very interesting, no? Ang daming applications ng blockchain, and I'm sure familiar sila sa crypto, no? Cryptocurrency. But ngayon mas naintindihan natin yung smart contracts, how it works, and also yung mga different examples that Ellie mentioned. So yan ang mga different benefits ng blockchain technology. And in the next segment, pag-usapan naman natin lastly yung NFTs, no? I'm sure naririnig nila yung NFT. Ano nga ba to, and how can businesses use NFTs for their business? So, maraming salamat ulit, Ellie. Thank you for sharing your insights on blockchain. And again, this is Jerry Ilaw, co-founder of Ulearn, and Tarki, saying, if learning is not your priority, don't expect change. See you in the next video.